The results are there too. I'm not talking about a player who is showing theoretical promise while underperforming on paper. The results are real. The ranking trajectory is real. The performances against top competition are real. But what excites me most is not the results. It's the distance between where she is right now and where her ceiling actually is. Because I don't think we've seen the best version of Alex Ayala yet. Not even close. And I say that not as a vague expression of optimism, but as a specific observation about a game that has clear, identifiable room to grow, backed by a work ethic and a mental foundation that suggests that growth is not just possible, but probable. And the best is genuinely still ahead of her. And the best is going to be something that this sport has not seen before. Kagulat World, minsan, hindi kailangan ng totoong interview para mag-viral ang isang kwento. Sa mga nakaraang araw, kumalat sa social media ang isang video na tila nagsasalita si Serena Williams tungkol kay Alexandra Ayala. Sa naturang clip, sinasabing pinuri ni Serena ang batang Filipina star at sinabi pa na hindi pa raw natin nakikita ang pinakamagandang bersyon ni Alex. Pero habang dumarami ang shares, comments at reactions, mas marami rin ang nagtatanong, totoo ba ito? At dito nagiging mas interesante ang kwento. Maraming netizens ang agad nakapansin ng kakaibang lip sync, hindi natural na cadence ng boses, at mga galaw ng bibig na tila hindi tugma sa audio. Ang mas malaking problema, walang mahanap na legitimate interview mula sa anumang major sports media outlet kung saan sinabi ni Serena ang eksaktong mga linyang nasa viral video. Habang kumakalat ang clip, ang totoong Alex naman ay patuloy na gumagawa ng ingay sa professional tour. Nitong 2026 season, umabot siya sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open, 4th round ng Indian Wells at Miami Open at nakapasok pa sa top 30 ng WTA rankings bago magsimula ang grass season. Nakakatawang isipin na hindi na kailangan ni Alex ng AI-generated praise para mapansin ng mundo. Dahil ang mas malaking tanong ngayon ay hindi kung sinabi ba talaga ito ni Serena, kundi kung bakit marami ang naniwalang kaya nang sabihin iyon ng isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng tennis. At doon nagsisimula ang mas malalim na kwento. Kung susuriing mabuti ang viral video, may ilang palatandaan kung bakit maraming observers ang naniniwalang AI-generated o manipulated ang clip. Una, ang audio. Ang totoong boses ni Serena Williams ay may napaka-distinct na rhythm at delivery. Sa loob ng mahigit 2 dekada ng kanyang media appearances, interviews, press conferences at television guestings, kabisado na ng tennis fans ang kanyang paraan ng pagsasalita. Sa viral clip, may mga bahagi ng audio na tila masyadong malinis, halos walang natural breathing pattern, at may kakaibang pacing sa pagitan ng mga salita. Pangalawa, ang lip synchronization. Sa ilang frame, mapapansin na may mga salita na hindi eksaktong tumutugma sa galaw ng kanyang labi. Ito ang isa sa pinakakaraniwang senyales ng modern AI voice overlay videos na ginagamit ngayon sa social media. At pangatlo, ang pinakaimportanteng detalye, walang verified source. Sa panahon ngayon, kapag may sinabi ang isang global superstar tulad ni Serena Williams, mabilis itong nare-report ng tennis media, sports websites at major news outlets. Pero sa kasong ito, walang interview transcript, walang press conference record, walang television appearance, walang article, walang credible source. Samantalang ang tunay na balita tungkol kay Serena, nitong linggong ito ay ang kanyang shocking return sa professional tennis matapos ang halos 4 na taong pagkawala. Naglaro siya sa doubles competition sa Queen's Club kasama si Victoria Mboko bago naputol ang kanilang kampanya dahil sa injury ng kanyang partner. Inaasahan ding magtutuloy siya sa Berlin sa susunod na linggo. Ibig sabihin, may totoong footage ni Serena na umiikot online mula sa mga recent appearances niya. At ito mismo ang dahilan kung bakit madaling gamitin ang kanyang video para sa AI edits. Kukuha lamang ng existing footage papalitan ng audio. Lalagyan ng generated voice. At sa loob ng ilang minuto, makakagawa ng isang interview na hindi naman talaga nangyari. Pero ang mas nakakagulat, kahit posibleng peke ang video, maraming tennis fans ang nagsasabing believable pa rin ang mensahe. Dahil kung titingnan ang trajectory ni Alex, parang hindi imposibleng may isang tennis legend na magsabi ng ganong klaseng papuri tungkol sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit lalo pang lumalakas ang usapan sa social media. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas nakaka-interesting bahagi ng kwentong ito. Kung hindi talaga sinabi ni Serena Williams ang mga salitang iyon, bakit napakaraming tao ang agad naniwala? Simple lang ang sagot. Dahil sa kasalukuyang ginagawa ni Alex sa world tennis. Sa loob lamang ng ilang taon, mula sa pagiging junior sensation, naging isa siyang tunay na banta sa pinakamalaking pangalan sa WTA Tour. Hindi na siya tinitingnan bilang promising prospect lamang. Unti-unti na siyang kinikilala bilang isa sa mga rising stars na kayang magdala ng bagong henerasyon ng women's tennis. Kaya nang makita ng mga fans ang viral video, marami ang nagsabi,
Parang bagay naman kay Serena sabihin yan. At dito nagiging delikado ang AI era. Kapag ang isang fabricated statement ay mukhang posible, mas mabilis itong paniwalaan ng publiko. Hindi dahil gullible ang mga tao, kundi dahil tumutugma ito sa kasalukuyang realidad. At ang realidad ngayon, patuloy ang pag-angat ni Alex. Mula sa mga breakthrough performances laban sa world-class competition hanggang sa kanyang consistency sa pinakamalalaking tournaments, ipinapakita niya na hindi aksidente ang kanyang pag-usbong. Sa bawat buwan na lumilipas, mas lumalawak ang kanyang experience. Mas tumitibay ang kanyang confidence. Mas nagiging kumpleto ang kanyang laro. At ito mismo ang nakakatawang bahagi ng viral controversy. Hindi natin kailangan ng AI-generated validation mula kay Serena para patunayan ang halaga ni Alex. Ang kanyang raketa mismo ang nagsasalita. Ang kanyang resulta ang nagbibigay ng ebidensya. Ang kanyang ranking ang nagpapatunay. Sa katunayan, maraming tennis analysts ang matagal nang nagsasabi na ang pinakamalaking kalaban ni Alex ay hindi talento. Hindi rin kakulangan sa kakayahan, kundi experience. Ang parehong bagay na binanggit sa viral deepfake audio. Kaya marahil, iyon ang dahilan kung bakit naging kapani-paniwala ang video. Dahil kahit peke ang pinagmulan nito, may bahagi ng mensahe na sumasalamin sa totoong sitwasyon ni Alex bilang isang batang atleta na patuloy pang hinuhubog ng pinakamataas na antas ng kompetisyon. Pero may mas malaking aral dito para sa lahat ng sports fans. Sa panahon ng AI, hindi na sapat na viral ang isang video para masabing totoo ito. Hindi na sapat ang libo-libong shares, hindi na sapat ang milyon-milyong views. Kailangan ng suriin ang source. Hanapin ang original interview. I check kung may coverage ang mga lehitimong media organizations. At higit sa lahat, huwag agad maniwala dahil lamang gusto nating maging totoo ang isang magandang kwento. Dahil sa kaso ni Alex, mas maganda pa ang realidad kaysa sa deepfake. Hindi pa man nagsasalita si Serena Williams tungkol sa kanya sa viral video na iyon. Patuloy namang pinapakita ni Alex sa buong mundo na kaya niyang makuha ang respeto ng mga tennis legends sa mas tunay na paraan. Hindi sa pamamagitan ng AI, kundi sa pamamagitan ng kanyang laro sa loob ng court. Sa huli, ang viral na Serena Williams, Alexandra Ayala video ay nagsisilbing paalala kung gaano nakalakas ang impluwensya ng artificial intelligence sa mundo ng sports at social media. Ilang taon lamang ang nakalipas, madaling matukoy kung peke ang isang video. Ngayon, mas realistic na ang mga AI-generated voice at video edits na minsan ay naloloko na kahit ang mga masugid na taga-subaybay ng isang atleta o celebrity. Pero sa gitna ng lahat ng usapang ito, hindi ang deepfake ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ang tunay na sentro ng usapan ay si Alex. Isipin ninyo, kung 10 taon ang nakalipas ay may lumabas na ganitong video tungkol sa isang batang Pilipinang tennis player. Baka agad itong tawaging imposible o gawa-gawa lamang. Ngunit ngayon, ibang sitwasyon na ang nakikita natin. Dahil sa kanyang mga nagawa sa international stage, sa kanyang mga panalo laban sa world-class opponents, at sa kanyang mabilis na pag-akyat sa professional rankings, maraming tao ang naniniwalang posible ngang makatanggap si Alex ng ganitong klaseng papuri mula sa mga alamat ng tennis. At marahil iyon ang pinaka-importanteng mensahe rito. Hindi kailangang gumawa ng AI ng bagong kwento para kay Alex. Dahil ang kanyang totoong kwento ay sapat ng kahanga-hanga. Habang abala ang internet sa pagdedebat kung authentic ba ang video o hindi, patuloy namang nagtatrabaho si Alex sa training court, naghahanda para sa susunod na torneo at hinahabol ang mas mataas pang pangarap sa mundo ng tennis. Ang kanyang pag-unlad ay hindi nakabase sa viral clips, likes, shares o artificial praise. Nakabase ito sa araw-araw na sakripisyo, disiplina at performance laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Kaya para sa mga Pilipinong tennis fans, maaring hindi totoo ang viral video. Pero ang pag-angat ni Alex ay totoo. At kung magpapatuloy ang kanyang kasalukuyang trajectory at dumating ang panahon na hindi na natin kailangang maghanap ng AI-generated compliments mula sa mga tennis legends. Dahil ang kanyang mga tagumpay mismo ang magpapasalita sa buong mundo.